Title, Pinagmumura po ako. Sabi ko na lang, thank you. Nagbahagi si Senator Erwin Tulfo ng kanyang naging karanasan habang palabas ng Senado ilang sandali bago ang napaulat na kaguluhan at putukan noong nakaraang linggo. Ayon kay Tulfo, pinagmumura umano siya at binuhusan pa ng tubig ang kanyang sakyanan ng ilang nagpro-protesta habang paalis siya sa Senate premises. So ito ang kanyang post. Pinagmumura po ako. Sabi ko na lang, thank you. Ayon pa sa senador, maaring lalo pang lumala ang banggaan ng magkabilang kampo sa labas ng Senado kung hindi naagapan ang sitwasyon. Nauna nang ibinahagi ng ilang senador ang kanilang emosyonal at nakakatraumang karanasan nung gabing iyon, kabilang si Senator Pia Cayetano nagsabing takot na takot siya sa nangyari sa loob ng Senado. Patuloy namang pinag-uusapan online ang magkakaibang salaysay ng mga opisyal at mga pangyaring naganap bago at matapos ang insidente sa Senado noong Mayo 13. Ito. So, pangalawang senador na ito na nag-report na pinagmumura sila ng galit na protesters sa labas ng Senado. Unang nagsabi niyan ay si dating Senate President Vicente Soto na kinuyog. Nilapitan siya ng mga protesters at kinalampag ang kanyang sakyanan, pinagmumura, pinagbabato ata ng botelya. Ayun, silang dalawa, I don't know. Yung ibang senador, wala mang hindi naman sila nagsabi na may nangyayari. Ibig sabihin, ito, opinion ko lang sa grupo ni Soto, itong minority ngayon, ang pinaka siksikan ng galit ng mga protesters ay itong dalawa. Kasi, I'm sure, lumabas din yung ibang mga senador sa gitna yun. Eh, bakit hindi sila minura, hindi sila hinarang ng mga protesters? Bakit itong dalawa lang? Ibig sabihin, sukdulan, abot langit ang galit ng mga protesters sa dalawang ito. And speaking of Erwin Tulfo, yung pahayag niya kahapon na nabasa ko, anytime, sa pagkakaintindi ko anytime magkaroon ng, umaasa siya na magkaroon ng kudita na naman kasi nga, isa lang daw ang lamang ng majority, 12 lang ang majority, 11 sila. So sabi niya, excuse me, isa lang ang tumawid ng bakod, tapos na. Kanila na ulit ang majority. Which I totally disagree. Kasi ang majority sa Senado, it should be 13. So dalawa ang kailangang tumawid. Ang bilang niya kasi, dahil nagtatago si Bato, not counted na. Hindi. Nandyan pa rin. Baka mabigla kayo sa darating na panahon, bigla na naman siyang magpakita. Ganyan po si Bato, may anong tawag dyan, sabi, laning-laning sa may laning-laning sa Bisaya o anting-anting pala. May anting-anting yan. And to me, it's a miracle. Paano niya nalusutan yung 10 NBI agents na aaresto sa kanya? Kaya malakas ang kanyang anting-anting o laning-laning. And ano ba yung laning-laning niya, to me? Yung anting-anting na yan, nung una is
yung nilalagay sa katawan, yung kung ano, botelya, may mga belt. But I found out, ang pinaka mabisang anting-anting ay ang Panginoon. You do not need items like that. Nung isinorender ko ang buhay ko sa pamamahala ng Panginoon, God's presence nasa buhay ko through the Holy Spirit. Yun, ang pinaka mabisang anting-anting. Psalm 91. Yan. Kahit 10,000 ang matumba sa kiliran mo, walang mangyayari sa iyo kung if you make your Lord your tower, your strong fortress. Yan ang sinasabi. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. And I believe itong si Senator Bato is may malaking tiwala, pananalig sa Diyos. Kaya kung bakit niya naisahan o natakbuhan na out-wrestle yung 10 NBA agents, it is because sa tulong ng Panginoon. Kahit itong Brave 13 ngayon, kung bakit intact pa rin sila na walang kumakalas, kagagawan niya ng Panginoon. Kaya, sige lang. Try your best. Minority 11. Ang sabi ng Bible is, God is with us. Who can be against us? Pag kinontra mo ang kagustuhan ng Panginoon, sige, subukan mo. So, ako nagpapasalamat ako at nandyan yung Brave 13. Dahil kung wala sila, delikado na tayo. Babalik na naman yung like father, like son. Diba? Ang Marcos Sr. He ruled the country for 20 long years. Ito na naman. According to Senator Amy, plano ng Marcos Jr. administration na baguhin ang konstitusyon para ma-extend ang term niya up to 2031. Ma-extend ang term ng mga congressmen at iba pang senador, re-electionist, up to 2031. Yan ang plano nila. O ngayon, hindi na nila magagawa yan dahil nandyan ang Brave 13 na sasalungat sa planong iyan. Kaya it's God's miracle. Salamat po, Panginoon, sa protection nyo. Sana hindi maghiwalay ang 13 para maprotektahan ang demokrasya sa bansang ito. Maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat, Ate Rafaela David mula sa Bayan Party. At ngayon, tawagin natin ang pangalawang nagbibigay ng mensahe, Attorney Dino De Leon, isang human rights lawyer. Ako, hindi pa ako eh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kahit mainit ba? Mainit? Mas mainit ang ulo ko dito sa Senadong to. Sisiguraduhin po namin na nandito kami kung hindi nyo gagawin ninyong trabaho. Naniniwala ba kayo kay Alan Tinker Cayetano? Ang sabi niya, ang sabi nito, ambassador of Jesus Christ daw siya, gagawin niya raw yung trabaho niya. Pinagkakatiwalaan niyo ba? Kalukuhan. Hindi raw related sa impeachment, pero sa araw na tinatransmit ng House of Representatives ang articles of impeachment, pinagpopotohan, pinagpapalit sila ng liderato. May pumasok pang payaso. Yung payaso, nagganda rapat, laki pa ng katawan. Anong sabi? Kawawa naman yung hinliliit ko. Kawawa naman na sugatan ako. This is the Senate. Kawawa naman yung hinliliit ko, no? Naawa ba kayo sa kanya? Eh, paano naman kaya yung libo-libong pinatay niya nung ini-implement niya yung violent war on drugs? Tapos, nung pinag-uusapan, paano maiibsan ang kahirapan? Nung pinag-uusapan, paano sisiguraduhin hindi tumaas ang petrolyo, absent ng 6 na buwan? Pero nung politikahan na, present. At sino yung mga bumaliktad ng mga senador na ito? Ha? Sino yung mga senador na bumaliktad? Isa-isahin natin yung magkapatid na Villar.